Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Miyerkules mga Lodi, no? So grabe this mga news natin ngayon mga Lodi. Always naman yan. Naririnig nyo ba yung aking washing machine? Ayan, labandero tayo ngayon mga Lodi. Gabi na. So mag-update tayo ngayon mga idol, no? So bago tayo mag-start, check muna natin. Bago tayo mag-start ng news, check natin yung ating chart. O, sabi ko sa inyo, bababa pa si XRP, so umabot siya ng 3.6 pero hindi ako nakapag-position mga idol yung pa rin yung last position ko, yung kanina pa rin, ayan yung 90 pa rin mga lods, no? Ayan pa rin yung aking last position. Medyo naging busy kasi ako kanina mga lodi, hindi ko inaakala, no? So ayan, pero yung aking asset dito, nilabas ko na muna, in-out ko muna mga idol, kasi syempre magtatabi ako para sa aking Caravan. No, so nagtitipid tayo ngayon. So bukas na ako magti-trade mga idol ng umaga, kasi sa mamaya malalaman nyo kung bakit sa tingin ko bearish, pero may mga bullish tayong news, pero sa tingin natin ngayon lamang yung bearish news mga lods, no? Bearish news hindi ko sinasabing bearish yung chart na babagsak ngayon. Pero titignan lang natin yung mga balita, dahil dun ako umaasa rin kasi minsan sa balita mga idol, no? So i-check natin yan. So punta na tayo dito mga lodi sa ating crypto bubble. Ganun pa rin, no? Parang boring pace mga lodi, consolidation, parang yung chart ng XRP. Bumaba pero ngayon konso mga idol, no? So punta na tayo muna sa mga news natin. So dito muna tayo sa Bitpinas mga lodi, no? Filipino tech entrepreneur Luis Ivan Valencia Payawal raised $2.3 million, which is around 185 million pesos in seed funding for the crypto hardware wallet startup he compounded, yung Rider, di ko lang basa dito, Rider o Rider, in a round led by billionaire venture capitalist team Draper. So maggagawa sila ng mga idol, yung parang hardware wallet mga lods na. Ayan, so syempre, ako kasi meron ng hardware wallet, pero siguro kung kailanganin ko at meron ng Rider, pwede nating itry yan mga lods, no? Bali dalawa na kasi yung aking Trezor isang Trezor 1 tsaka isang Trezor Safe 5 mga lods, no? Yung Trezor 1 ko pwede ko naman lagyan ng siguro yung mga normal na coins. Yung mga nandun, pwedeng USDT o kaya stablecoin, pwede ko ilagay siguro doon mga lodi, na doon ko ilalagay yung stablecoin ko. Hiwala yung stablecoin sa aking mga coins, no? So pwede siguro yon mga idol. So ito naman, in other news tayo mga lodi, no? Grabe, ngayong October mga lodi, hindi pa tapos yung October pero kita natin ngayon negative 6.12. Negative 6.12 mga lods, no? So Bitcoin is down 6.12. Sa Bitcoin to mga lodi so far in October 2025. October has been one of the Bitcoin's most bullish months. 2025 so far, negative 6.1. 2018 ayun yung ano na kasi itong 2018 mga lodi ito bear market to kaya talaga negative yan, pati yung 2014 bear market din to. 3.8, no? Isipin nyo, kahit bear market nung 2018 3.83 lang siya, nag-negative yung October. Nung 2040 naman na bear market din, 12.95. This might mark the third losing October in 12 years and the first red October since 2018. Para sa akin hindi ka tanggap-tanggap to. Kasi mga idol, 2018 tsaka 2014 bear market. Tapos yung bull market ng 2024 2025 kulay red. 'Di ba? Isang bandaraya, sabi nga ni Mr. Pogi. Isa tong pandaraya. 'Di ba? So grabe to. Pero hindi pa naman tapos mga idol. 22, meron pa tayong 9 days mga lodi, makakahabol pa yan. Sa tingin nyo ba makakahabol pa? Nako, yung mga news natin mukhang parang hindi makakahabol
Ito ata mga lodi, oh. Ito yung Trump na insider, no? Just in, the Trump insider whale who predicted the last Bitcoin crash is now sitting on 6.7 million unrealized profit and is currently short with over 227 million in open position. On-chain data also shows he moved 1,252 Bitcoin and 588 million peso. Ano yun na? Dollars yun. Ayun, 5,000 Bitcoin. To exchange to sell. Sipin nyo, naka-short na siya. Profit na siya sa kanyang short, mga idol. In-out niya pa yung kanyang Bitcoin sa crypto exchange para ibenta. Ganun siya ka-bearish. Mga loads, grabe naman. Sa tingin nyo, bakit siya bearish, mga lodi? Etong insider whale na to, mga lods. Sa tingin nyo, bakit? Siguro dahil dito. Kasi dapat dito, hindi na ito nag-tweet. Di ba? He needs to be stopped, no? Sabi dito ni Jim Cramer, crypto due for a push today. Ibig sabihin, magpupush daw pataas si crypto ngayon, mga lodi. Alam nyo naman, inverse Cramer to, mga idol. Alam nyo naman, baliktad lagi nangyayari sa sinasabi nito. So, pag sinabi niyang push, ibig sabihin pull. Oh my God, di ba? So, grabe. Ito siguro dahilan. Dapat, nakakainis nga si Jim Cramer eh. Alam nyo, dapat di na ito nagtitweet eh. Hello? Tingnan mo, maya nagtitweet yan, no? 2 hours ago. Ito yung message niya na yan, no? 3 hours ago. 3 hours. Grabe. 4 hours, 5 hours. So, talagang active mag-tweet, mga idol. Dapat, to eh. Kasama sa sa law. Bawal ka bawal si Jim Cramer, bawal mag-tweet, mga lodi, Dapat mag-tweet to, laging bearish siya. Para bull market lang yung mangyayari. So, grabing bad news to, mga idol. Every time na nagtitweet to ng positive, nagiging negative yung market, alam nyo na yan, mga lodi, no? So, siguro dahil doon, kaya magbibenta na ng Bitcoin tong whale na to. Tsaka mag-short, no? Grabe. Check nga natin. Wala pa naman eh. Kasi kala ko nga abot siya ng 3.5, di ba? Yung sabi ko kanina. Di ba? Hindi pala 3.5. 2.35. Di ba? Yun yung sinabi ko kanina. Kasi ang sinasabi kong support yung 2.4. Di ba? So, nakita nyo yung 2.4, binasag na siya. So, ngayon, yung 2.4 mismo ang naging resistance ngayon, mga lodi. Yung dating support, naging resistance na siya. Kita nyo? So, nabasag yung 2.4, pang. Pinilit nilang mabalikan yung 2.4, nauuntog na sila sa 2.4. Ayan, pug. Nauumpog na sila. So, yung dating support, naging resistance na ngayon. Mga lodi. Diba? Grabe. Kala ko, abot ng 2.35 eh. Ayun yung inaano ko kanina. Sabi ko, pag umabot talaga to, bahala din birthday, wag na mag-ilong ako eh. Wala, hindi umabot eh. So, pag nabasag yung 2.4, may chance na ulit yan na mag-uptrend. Ayun yung sa tingin ko lang mga lodi. Ayun yung basa ko sa chart, no? Pwedeng mali ako. Hindi naman ako magaling. Ayan. Ngayon, punta tayo dito. Nako, isa pa to. US inflation climbs back above 2.5 with September CPI hitting 2.9. So ito kasi ang tawag dito, ang result nito sa crypto, mga lodi, ang epekto nito sa crypto bearish, no? Short term volatility to sa crypto. Pero pagdating ng long term, maganda to, mga lods. Kaya lang ngayon, siyempre iniisip nga natin yung October eh. Kaya lang puro bad news nangyayari ngayon, mga idol. Alam nyo kung saan nag-umpisa yan? Dun sa tariff ni Trump, tsaka yung pag-manipulate ng mga crypto exchange kaya bumagsak yung market. Dun nagsimula, mga lodi, no? So, nasi-shake out na ba kayo, mga idol? Nasi-shake out na ba bago matapos yung October? Sa tingin ko yung October, magkakaroon ng buzzer beater yan, mga lodi, no? I-clip nyo tong sinasabi ko, October, magkakaroon ng buzzer beater, mga lods. Anong ibig sabihin nun? Bago matapos yung October, biglang magpa-pump yung market, no? At yung chart katulad nito,
mababago yan mga Lodi, no? October is magiging positive pa rin. Sa tingin ko lang buzzer beater mga Lodi. Kung sino yung mga shake out dyan, tulad ng mga news natin ngayon, puro negative. Diba? Kung hindi ko sinabi yun na magbabuzzer beater, ang sama ng mga mukha nyo ngayon. Diba? So, sa akin lang naman yun, hindi naman yun sure na mangyayari. Baka hindi talagang hindi mangyayari yun eh. Kaya lang, ay pinapalakas ko lang yung loob nyo, mga lods. Hindi ko kayo hina-hype kasi iba puro ka-hype. Eh, anong gusto nyo? Puro bad news yung i-news ko. Positive thinker ako, mga lodi. Kung sa akin, positive. Kung ayaw nyo, di sa iba na lang kayo manood. Ganun lang yun, mga idol, no? So, sa akin, magbabuzzer beater yan. Although bad news sa akin to bumalik to. Malalaman natin sa 29 kung magkakat ng rate o hindi. Kasi, kung ganito, tuloy-tuloy na mangyayari yung ganito, mga idol, baka mapos yung interest rate, mga idol. Yung cut, no? Baka ma-post yung cut. Naku, yari tayo pagka ganun. Talagang magiging bearish. Pero sa tingin ko, ayun yung titira no? Yung rate cut, ayun yung titira, magbabuzzer beater Biglang magiging positive yun Pak! Di ba 29 na yun? Doon na yun, 3 araw. Biglang lipad yung 3 araw. 29, 30, 31 after ng aking kaarawan. Malupit. Break it down, yo. Nakarime pa yun, mga lods, no? So, grabe. Titignan natin to, mga lods, no? Ito naman. Bitcoin whale just shipped 3 billion BTC into BlackRock ETF. Nako, ito. Ang ganda ng balik ng ETF ng BlackRock ETF sa Bitcoin, mga lodi, no? BlackRock's Robbie Mitchnick says investors now want to move at least 20% of their BTC into ETF, with some even going all in, no? So yung iba talagang positive sila sa Bitcoin, mga idol. Imagine BlackRock yan mga lods, ang pinakamalaki, mga lodi, no? Sa lahat. So, etong mga ganitong news positive. Isipin nyo, yung iba gusto mag-all in sa Bitcoin, di ba? Pero babagsak pa rin, di ba? So, hindi natin alam yun yung nangyayari. Mga lods, grabe yung shakeout na ginagawa nila ngayon, mga lods. Talagang gusto tayo malaglag lahat. Papalaglag ba kayo, mga idol? No? So, tignan natin to. Eto naman sa mga ISO compliance coins, mga lodi, no? Final message from SWIFT. The ISO 222 migration date in November 2025 is critical. So, tignan natin Pakinggan natin si Madam, mga idol, no? Critical daw For me, my final message is that ISO 20. Dali, ang hina pala, mga lodi. May subtitle lang siya. For me, my final message is that ISO 20022. Sabi niya, for me, my final message is that ISO 222 and the migration and the end date. At the end date for November 2025 is critical. November 2025 is critical. It's critical for domestic. It's critical for domestic and cross-border interoperability. And really support all of the community to deliver a more rich and structured data. And really optimize our cross-border payments processing. So ayun, mga lodi, no? Gravities. So good luck sa mga merong ISO. Ako, hindi lahat ng ISO coins meron ako, siguro mga 4 lang. 4 lang na meron akong maliliit lang naman na invest ko doon, mga lodi, no? Tiga 2 digits lang 'yon, mga lods, no? Maliit lang. So sana nga magtagumpay yung mga ISO coins, na. Dito naman tayo. Sabi dito, mga lodi, ang galing na sinabi kasi dito ni Michael Branch. Sabi niya, mga lods, Black Swan Capitalist co-founder Bursan Al-Jara has announced again, reaffirmed his conviction about the future of XRP. This time, he suggests that XRP strategic utility will eventually make it too valuable to remain in open circulation. So, ganun siya magiging kaimportante, mga lodi. Talagang darating yung panahon na wala ka nang mabibiling XRP.
mga loads, no? Hawak na siya ng mga institution. Ayun na yung ginagamit nila. No? Hindi ka na makakabili. Kung meron man, napakamahal na sa mga crypto exchange. Ayun yung sinasabi niya rito, mga loads, no? Kaya nga sabi dito ni Remy, 100% XRP will not be in circulation for too long once it's up in value. You better get your XRP and XLM off the exchanges and into a cold wallet. If it's on the exchanges, it's not yours. So which is totoo naman 'yun. Kaya yung mga crypto nyo, mas maganda nasa sa ano nyo siya, sarili nyong wallet, no? Kumbaga, your own bank. Parang ikaw yung magiging bangko mo sarili dahil sa cold wallet na 'yon. Na? So ayun lang, nagandahan lang ako sa sinabi niya. Tas eto naman, Japanese gaming firm Gumi Incorporated or Corporation, hindi ko alam, Inc. na lang, to join SBI Group and Ripple in the pipe for Evernorth XRP Treasury business. So pati yung Gumi, mga lodi, no, mag-accumulate sila ng XRP. Apparently, Japan was also considering cutting capital gains tax on XRP by 50% in 2025 ng July. Tapos na yun. Pa 2026 yan. Ripple will take an Asian markets by storm. Sabi dito, mga lodi. So, marami nang gumagaya sa Evernorth, no? Ewan ko lang, mga lods, pero alam niyo naman yung Evernorth na yan, di ba? Napakagandang balita niya nakaraang araw. So, eto naman, mga lodi. Ito isa to parang ano to, words of encouragement. Ano ba tawag doon? Pampalakas ng loob o something. Alam niyo na pag naintindihan niyo. Sabi dito, mga lodi, I know some may be experiencing fatigue holding XRP and it's understandable. So sabi niya, yung iba talagang hirap na, no, mag-hold ng XRP kasi parang ano ba yan, ang tagal naman, di naman lumilipad, bumababa pa, etc. etc. But now is not the time to the risk. XRP macro defying history with brutal consolidation right under yearly highs, sabi mga lods, no? The time to de-risk and strategically exit XRP will come soon, but that time is not now. Diba? So iba kasi nagbebenta na. So nasa inyo yan, wala. Profit is profit, mga idol, pero syempre ako may strategy tayo, may plan tayo. So sang-ayon ako dito. Just hold out a bit longer. XRP is about to have some truly unbelievable and pace-melting movements. Evernorth, ito yung last news natin na malupit. G-Treasury, isa rin yan, mga lodi. Securities, RLUSD, and Hidden Road are not one giant coincidence. The stage is set. Enjoy, sabi mga lodi. No? So, ito yung pinaka parang umano sa akin na nagsumang-ayon ako Itong just hold out a bit longer. Saktong-sakto hindi sa timeline natin. Di ba, ang timeline natin, December to January lang tayo mag-hold Magti-take profit na tayo ng ganong buwan. So, ilang buwan na lang yun. Just hold a little bit longer na lang ako talaga. Mga idol, no? Pwedeng nga November pa lang Hindi natin alam kung ano yung mangyayari, no? So, sabi ko nga, sa akin to sinasabi ko sa sarili ko na wait lang tayo ng konti. Mga idol. Maski kay boss, lagi ko sinasabi yan Pag kailangan namin ng something. Sabi ko, wait lang boss, promise, saglit na lang to, hintay na lang natin, 4 years ko to inintay Sabi ko, di ba? Hintay na lang natin, sabi ko gano'n, hanggang January lang ako maximum, sabi ko. Di ba? Tapos yun na, game na tayo ulit, bakbakan out na lahat, tapos trade na lang, or siguro mag-invest pa rin talaga ako niyan, mga idol, sa crypto, no? So, ayun. Sana, kayo, na iwan ko lang pero kung gusto nyo na inventahin sa inyo, bahala kayo, nasa inyo yan, mga lodi. No? Hindi ko kayo papangunahan sa pagbenta o pagbili o pag-hold ng mga coins dahil hindi naman ako financial advisor. Isa lang akong tambay na nagbabalita sa inyo, mga lods. No? So, do your own research. So, punta tayo sa mga comment ng mga idol natin. Basta bili lang sa bottom. Hindi matatalo kahit mag-rug pull, sabi ni MG Game. Bahala kayo dyan. Bili ka ng rug pull coins.
Si Peter Parker, purely manipulated kagabi. Sabi niya, Kevin D. Guzman, dapat nagbebenta si Trump signal. Yung anak niya lang yung pumapaldo. Boss Jeb, shoutout. Yan yung Kevin ha. Boss Jeb, shoutout po. Always watching and like that. At salamat po sa update. Hold lang talaga XRP Army. Tiyaga at mahabang pasensya ang darating din ang God Candle. Sabi ni Phil Habis. No, yan. RIP na naman. Ay naman, October, TY sa'yo, Trump, dahil sobrang ganda ng market. Oh, madugo no? Si Kajot. Kajot 01 yun ha. Si Jay. Shoutout, Idol Sachi coin trending down. Wala akong masasabi dyan, Idol Hindi na ako masyado nag-aano ng mga bagong coins ngayon. Bukod sa ang dami kong hawak na coins na inaalagaan, wala naman akong pambili. Pero sige, bagbag nakita natin nag-ani Sachi, titignan natin. Boss Help, paano ba palitan genre ng X to tweet or Twitter newbie? Ano, genre? User, tapos hindi uso dito sa amin, puro Facebook at TikTok, puro gambling site ang lagi lumalabas. Genre o genre, ano yan? Hindi ko alam yan, Idol, yan. Sa X? Wala ka bang X? Puro Facebook lang. Mag-ano ka na, mag-register ka sa X, maraming matututunan. Halos kasi lahat mga Lodi, sa US based, no, yung mga sikat, meron silang Twitter o meron silang X. Yung iba naman kasi ng mga celebrities, artists, mga news something, wala naman silang Meta. Kumbaga mas marami sa X kaysa sa Meta. Sa Pilipinas lang talaga maraming na lahat may Meta Facebook Pero sa US more on Twitter sila or X Crypto Dose, bullish na bullish sa kadena. Laging content niya. KDA. Yun nangyari na doon. Hindi ko alam mga idol, no? Idol, baka naman po i-share mo sa amin mga coins mo para may clue naman po kami. Alam nyo, kung nanonood kayo sa akin, malalaman nyo yung mga nababanggit ko naman yung mga coins ko Pero kasi kung sasabihin ko sa inyo, parang bawal ata yun sabi ng SEC, mga Lodi, no? Na kasi parang pinopromote ko daw yung mga coins ko. No, marami akong coins siguro mga nasa 7 na lang. Hindi, konti na lang pala kasi diniversify ko na So siguro mga nasa 7-8 na lang yung coins ko. Tapos maunti lang yun mga Lodi. Siguro malaki lang sa akin yung XRP. Doon ako may invest na 3 digit Ay 3 digit 6 digit. Pero yung iba mga 2 digits na lang yun. Yung mga 2 digits tuloy, 5 digits. Mali-mali na naman ako Ayan. Yung pinakamalaki kong invest sa mga 6 digit yung XRP. Tapos, yung mga 5 digits ay na yung maliliit lang. 20 to 20k ko lang binili yun Umangat lang sila ngayon kaya medyo okay. Pero binili ko, pondo ko lang doon, tig to 20. So, tawag dito, bawal daw sabihin mga Lodi. Pero kung nanonood ka sa akin, malalaman mo sinasabi ko naman minsan yun Pag nakita ko yung coin yan, meron ako yan Gumagarin ako, di ba? Pero ngayon, hindi siya pwede sabihin lahat na sabay-sabay tsaka ipakita. Pete Pelizardo, ayan, shoutout sa'yo. Si Lucky Mix Vlog yun Lisa Yanson, shoutout sa'yo. Always yan si Idol. Baby Vlogs Learning. Salamat po sa update, Lods. Mabuhay ka, shoutout from Hong Kong. Ayan, shoutout sa'yo sa Hong Kong, mga Lodi Mahal ng ng lifestyle dyan, mga Lodi. Ano tawag doon? Basta yun, mahal ng mga bilihin. Jeb, tanong ko lang, bakit sa mga gaya niyan, sa mga coins na nag-a-announce na ng pagdi-discontinue ng business nila, bakit hindi pa din tinatanggal sa mga exchange? At meron din naman na mga coins na wala naman na bumibili at pabagsak na ng pabagsak presyo, pero bakit ayaw paalisin ng mga crypto exchange? Decision yan ng mga crypto exchange, mga Lodi. Tsaka, meron silang usapan yan Meron silang mga, syempre, develop, bago mag-apply yan, syempre, di ba, meron silang mga something na hindi ko na alam yan. Pero yung mga nagra-rug pull, usually, hindi nagtatagal yun. Pag nag-rug pull na, siguro yung iba, hindi pa tinatanggal, kasi pa rin yun Yung iba kasi mga sutoy Dahil bumagsak na, tulad na, tingnan nyo yung kadena.
Kadena. Yung mga may mahal pa sa kadena, ano? Halimbawa, ito, kadena. O, ngayon, bumagsak siya ngayon. Mga Lodi, kanina 0.09 yan, di ba? So, ngayon, 0.07 na lang. Yung iba dyan, bumibili pa dito. Bumibili pa sila, lalong-lalo na yung mga may tiwala sa kadena, kahit na sinabi na hindi na sila. Yung iba dyan, iniisip na, uy, baka umangat pa to, ganito, ganyan, magpa-profit pa sila. So, hindi ko alam, mga Lodi, no? Wala akong idea sa mga deal nila sa mga crypto exchanges eh. Pero yung iba talaga, minsan, di ba, wala na. Ano ba yung coins ko na, yung meme, alam ko may mga coins ako sa BitGet na meron ako kahit mga 5,000, biglang nawala yung coins na yun eh. Tinanggal bigla ng BitGet. May mga ganun akong pangyayari dati, mga idol eh. Pero napansin ko, meron silang mga notif sa akin na binibigyan nila ako ng time para ilipat na siya. Kaya lang di ko nababasa. Ganun yung nangyari sa akin nun eh. Parang minessage ako ni BitGet, oy, tanggalin mo na yung ganito, ilipat mo na yan, mawawala na yan. Pero hindi ko na nabasa nun kasi panay trade lang ako nun eh. Tapos yun, biglang nawala, nagulat na lang. Wala, nangyari? Wala na to, paano yun? Ayan o, tama si Kajot, si Ruan, pangalan. Si Dracera Cabane, ayan. Kasi may liquidity pa kaya di nila tinatanggal yan. Pag wala ng liquidity dyan nila tatanggalin yan kahit yung rag pa yung token na yan. O ayun, yun pala eh, sabi ni Idol eh. Quantum Epic, shoutout sa iyo. Si Tradewise, shoutout din sa Idol. 20 na ako, hindi na nagbabasa ng comments si Tito J. 20 na ako? Tuwing gabi ako nagbabasa. Ano ba naman? Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Ronin Padilla. Si Ferdinand, ayan. Shoutout sa'yo, idol. Naka-enroll ka ba kay Coach Boss Jeb? Kasi marunong ka na mag-triangle. Wala. Wala akong pinag-i-enrollan. Ang pinapanood ko lang is si Boss Robo, mga Lodi. Tsaka may natuto din ako kay KGX. Kaya nyo ba yung mga idol ko na yun? Na? KGX dati, siya yung, si KGX tsaka si Boss Robo, sa kanila talaga ako natuto mag-trade, mga lods. Nood lang sa kanila. Ayan, no? Ayan, si Mark Lerma. Ayan. Tapos si Boss Robo, Stock Tambay. Ayan, napin yung Stock Tambay. Ay, Stock Tambay. Hindi ko na masuntok yung ano ko, yung mic, Ayan, si Boss Robo, may mga tutorial niya na video pero mas nagugustuhan ko kapag nagla-live si Idol, live siya nagti-trade, live siya nagti-TA. So ayun ang pinaka-idol kong ginagawa ni Idol. Di ba? So ayan, believe ako dun kay Idol eh. Si Carlo Mendoza, yung shoutout sa Skylab, always dito. ATP, Exchange Traded Product ETF Exchange Trade Fund. Same lang, halos sila boss in terms na merong trade by exchange. Actually, meron pang isa yung ETC, Exchange Trade Commodities. So, ayan pala, sabi ni Idol eh. Si Skylab eh. Meron kasi nag-a-apply ng futures eh. Di ba? Yung futures, ayun, wala yun. Kumbaga, hindi nakaka-apekto yun sa mismong token. Kasi, ano yun eh. Parang futures yung inaano mo dun eh. Lumipat pera ng crypto sa gold tapos naulipat naman sa crypto kasi bumagsak daw yung gold eh. Inisip ko pa naman kanina bago ako matulog na mag-short ako. Sayang, tumagos na ng 2.45% ang counting na sana. O yan, si Bibo. Exit liquidity load, sabi ni W Animation. Pwede, o nga eh. Si Senan Do Aragon. Boss J, baka yung iba, walang nalabas na line kaya di nila alam kung paano mag-drag ng lock profit. Punta lang sila sa chart settings, lagyan nila ng check yung position details. O, yun pala eh. Sa cellphone din ba ganyan? Hindi ko nakikita yun sa cellphone eh. Hindi ko nakikita. Siguro nga baka walang lumalabas na line. No? Yung dito. Saan dito yun? Ano sabi niya? Position details. Saan dito yun? Dito? Line break. Position. Eto, i-check nyo yung mga ganito. Mga lods, oh. Yung ganito pala itsura nun, no? Display setting. Ayun. Oh, positions. Ito, yung po positions. Ayan, dapat naka-check. Pag tinanggal ko to, ay, wala pala akong position. Sorry, wala pala akong position.
Ayun pala, kailangan naka-check yung mga ganun. Sana ako, nawala, natuloy eh. Ayan, no? So saan dapat pala naka-check yun? Salamat idol ah. Si Jemar de la Cruz, bababa pa raw ng 2.0 sabi ni idol. Wala nang silbi ang TA ngayon. Ilang tweet lang ni Trump, isang tweet lang ni Trump yan, bagsak or taas ang market. Pwede, Papa Shay, sabi niya sa TV. Romel, basta ako all in sa XRP hold 2030. O yun, panalo ka na. Congrats na agad sa'yo kung tutuparin mo yan, idol. Sir Idol Jeblo, Evernorth, Caloocan ng XRP ba? Evernorth, Caloocan. Grabe, munti ko na nga bilhin kadena noon. Medyo namahalan lang ako. Noon, back in 2021, mas matibay pa ang Doge Loan Mars. O, ayan, sabi ni New Gamer. Junel Nile, shoutout sa'yo. Si Clavis, ayan, shoutout. Nagbilihan sila ng gold sa mahal, meron yata biglang nagbenta ng malaki sa gold, kaya yan, biglang bagsak. Yung mga bumili ng mahal, ipit ngayon, at yung mga nagbenta, paldo. Ay, yung mga pinag-trade ngayon, alam na kung aling AI yung magandang hingin ng advice. So, ayan, pwede nga yun eh. Si Grok4. May bayad kasi si Grok4 eh, mga idol. Naalala ko tuloy yung AI VTuber, si Neuro at Bidal. Si Neuro yung AI, si Bidal yung programmer. Hinayaan ni Bidal si Neuro na i-handle yung account niya sa trading. Ano nangyari? Adena chain ang meaning niyan. O yan, naging broken chain na raw. Kinalawang daw. King Shang, shoutout sa'yo, si John Robert. Always watching to, boss. Sa TV nga lang. Pa-shoutout sa SME ko na si Maymay at sa anak kong si Alicia. Ayan. Madam Maymay, shoutout sa iyo at si Baby Alicia. Ayan, shoutout sa inyo at magandang gabi sa inyong family. Si John Robert Damdam, idol, shoutout sa inyo. Boss Jeb, nakakalungkot lang tignan yung mga kakilala ko din nanghihikayat ng investment kuno. Yung maglalapag ka ng pera tapos kikita daily ng 100% or more, depende sa lagay mo. Tapos, parang ang talino pa nila sa part na yun. Hi, sabi niya. Sana lang nag-aral na lang sila ng crypto para kung di man sila kumita sa crypto, agad-agad yung learnings naman. Ayan, TY Boss. Kaya nga eh. No, pag ikaw kasi nagtitrade, ikaw mismo yung natututo, mga lodi. Pero hindi naman masama sumubok. Lalong-lalo na yung mga AI ngayon kung mas profitable ka naman dun, bakit hindi? Pero syempre, aral pa rin yun. Pag-aaralan mo pa rin yun, titignan mo pa rin yun, pupondohan mo pa rin yun. Hindi naman porkit magaling siya ngayon, magaling na siya forever. 'Di ba? Nagbabago kasi yung market. Oh, Jun Abendaño, shoutout sa iyo. Elmer TV, shoutout. Trico Defro, Alpet Cloud Loads, partner ng Ubisoft. Oh, yan, bullish ka ba diyan, idol? Pwede yan, yung gusto mo. Records of Floor. Ilabas mo ng camel. Bukas kapag medyo mababa pa rin tayo, kaya nag-stay tayo dito sa part na to. Baka lumabas si Camel. Salamat sa update, Lods. Ayan, shoutout sa iyo, BJ Ramirez. Paano yan? Pinapaniwala nila ang mga tao na fake pump para konti na lang mag-position at sa dulo, pag nag-pump, dami may iwan. Tama, si LA Gaming. Disley, shoutout sa iyo. Si Jade Kyle. Idol, paki-explain naman kung ano ang hot wallet sa cold wallet at ano ang pinagkaiba nun. Idol, ilang beses ko na itong actually, no? Yung cold wallet, ayun yung mga Trezor, Tangem, Ledger, ayun yun, no? Hot wallet, ito. Ayan, yung MetaMask, Ronin Wallet. Crypto exchange, ayun yun. BitGet, Binance, Bybit, OKX, Chik-Chak, ganun. No? Siyempre, kung gusto mo maglagay ng yung asset sa mga crypto exchange, goods naman yun, pero advisable kasi yun kapag nagtitrade ka doon, magbebenta ka doon, magsuswap ka doon, bibili ka doon. Ganun yung sa crypto exchange. Pero ang gusto mong ingatan ang iyong mga crypto, doon na pumapasok yung mga wallet, which is yung hot wallet, itong mga to, at yung cold wallet, ayun yung yun nga, mga Trezor, something ganyan, Ledger. So, pili ka na lang. Medyo pricey kasi yung cold wallet eh. Etong mga hot wallet, pwede mo na naman itong i-download lang, no? Extension. Pwede yan.
Pero siyempre mas safe pa rin yung cold wallet, no? Ayun lang yun mga lodi. Si Jade Kyle. BJ Ramirez, salamat sa update lo. Shoutout sa iyo. Si Chris, fake pump lagi, sabi ni Idol. Si Book, shoutout sa iyo. Si Instant Tindera, nako naunahan ka Idol Instant Tindera. Ni ni Santos Jandel. Ayan, shoutout kay Santos Jandel. Siya yung nag-champion ngayong gabi. O kaninang umaga pala yan mga idol. No, so ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga. Sana nagustuhan niyo yung aking news ngayon mga lodi, no? Kaya lang ako na lang ang magpapaalam sa inyo dahil tulog na si Boy WhatsApp mga lodi. So ayan, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin ha. Siyempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin. Kung wala pa kayong crypto exchange na tulad nito, dito ako nagtitrade, nagbubodega, nag-hold, no? Minsan lang nag-hold, pero mas masarap mag-hold sa cold wallet eh. Pero yun, no? Kung gusto niyo mag-trade, swap, staking, mga ganito, andyan yung link natin na crypto exchange na Bitget sa baba. Meron dyan bonus at discounts mga lodi, no? So yun, kita-kits, maraming salamat sa mga magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol?